Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok, kaming naninindigan
sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng muluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila,
Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Ang sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, at sa mga kapilyang sakop po ng ating parokya dito sa San Jose, magandang umaga din po. Ngayon pong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro Apostol, ang patungkol sa trono na inupuan ni San Pedro, na siyang naging unang Santo Papa ng ating simbahan. Ang unang pinuno na siyang naglingkod kasunod ni Kristo. Kaya ang upuang ito ay makikita lamang mismo natin sa St. Peter's Basilica sa Vaticano. Ang kapistahang ito ay patungkol sa pagtitiwala ni Jesus at otoridad na ibinigay ni Jesus sa simbahan kay Pedro. Sa simula po lamang ay alam na natin na si Pedro ay dating tinawag ng Diyos at isang mangingisda, isang mamalakaya ng tao. Pero sa takbo ng buhay, sa puntong itinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino siya, sa tingin nila, tanging si Pedro lamang ang nagpahayag na si Jesus ay ang Kristo na anak ng Diyos. At dahil dito ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno ng simbahan at ang kapangyarihan na humawak ng susi ng langit. Ito'y nagsisilbing tanda ng paghirang ni Kristo sa simbahan upang makapagpatawad ng mga kasalanan, upang buksan ang langit sa mga taong papasok sa kaharian ng Diyos, upang tingnan kung tayo, mga tao, ay karapat-dapat na pumasok sa kanyang tahanan. Kaya ang ating simbahan ay iisa, banal, katolika at apostolika. Makikita natin mula sa pamumuno ni San Pedro at pangangaral ng mga apostol ay ipinagpapatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng Santo Papa, mga obispo at kaparian. Simula kay Pedro, sunod-sunod po o tinatawag natin succession, hanggang sa ngayon sa ating Papa. Sila din po ang sumunod sa unang hinirang ng Diyos na si San Pedro bilang tagapamuno ng ating inang simbahan. Hindi ho naputol yung suksesyong iyon na magpahanggang ngayon ay atin pong sinusundan.
Kaya kung titingnan ho natin, tayo hong mga Katoliko ay may basihan, ay may konkretong history about sa ating simbahan. Kung sino ang nagtatag mismo ng ating inang simbahan. At gayon din, ang pagpapahayag na ito ay ipagpapatuloy natin na tayo'y bahagi ng inang simbahan. Na tayo mismo ang simbahan. Tayo ang bumubuo dito sa loob ng ating simbahan. Tayo rin ay tinatawag na maging mga apostol na ipapakita ang ating awareness sa pangangailangan ng ibang tao. Tayo ay tinatawag na simbahan sapagkat tayong mga mananampalataya ay may misyon na idala ang Panginoon sa buhay ng bawat tao. Mga kapatid, hindi lamang mga obispo, Santo Papa, obispo, mga kaparian, kaming mga lingkod sa simbahan, ang may tungkulin na ipahayag ang mabuting balita. Ang may tungkulin na akayin ang mga tao papalapit sa simbahan. Bagkus tayong lahat ay may tungkuling ilapit ang mga tao sa tunay na simbahan, sa tunay na itinatag ni Kristo. At ito ang ating pinanampalatayanan. Sana tayo ay maging instrumento, maging daluyan ng presensya ng Diyos upang ang ibang tao ay lumapit sa atin. Upang ang ibang tao ay maakay natin sa tunay na liwanag, sa tunay na simbahan. Hindi sana tayo ang maging daan upang sila ay tabuin. Hindi sana tayo ang maging daan upang sila ay ilayo. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin ngayong araw na ito, na sana tayong mga naninimba, tayong mga lingkod ng simbahan, ang magparanas sa kanila, ang magparamdam sa kanila ng presensya ng Diyos. Sana makita nila kung gaano nyo naramdaman ang presensya ng Diyos, kung gaano natin naramdaman ang pagmamahal ng Diyos, ganon din sana ang inyong magiging daladala sa inyong tahanan, sa inyong mga kapitbahay, at sa inyong kapwa. Kung paano sinimulan ni San Pedro, ang apostol ni Kristo, na sa kanyang mga kamay hawak niya bilang unang Santo Papa, ay sana naman atin itong ipagpatuloy bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod mismo ni Kristo, at bilang mga alagad ni Kristo sa ating kapwa. Nawa makita sa bawat isa sa atin ang presensya ng Diyos. Makita sa bawat isa sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sana makita sa atin ang masasama. Hindi sana makita sa atin na tayo mismo ang naglalayo sa kanila. Ipagdasal natin sa Diyos na sana tayo mga kapatid ay maging daluyan ng presensya at pag-ibig ng Diyos. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon.
ang ating Santo Papa, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod sa iyong anak sa pamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gilim mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, na aming Santo Papa, ni Gilbert, na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at mga martir, kaisa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring natin na tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kanin.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa ng kapayapaan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo At rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, mayroong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.